muna on travel ka. Okay, it's 6:12. Late na ako. Dapat 5 o'clock. Late ako ng 1 hour 12 minutes. Bye. Bye, Dad. Bye. Ingat. Okay, bye-bye. Thank you. Take off. Going to Bicol. Bye. (8:27) kaka-exit ko pala ng Ibaan, Startol. Hahabulin ko si Kulot. Nasa Chaong, Quezon na siya. Okay lang, sir. Driving lang ako. Time check. Lucena na ako. 10:14. Si Kulot, ando na sa may bito o manok. Nauna na. Antay na lang niya ako doon. So, Lucena. Grand Terminal ng Lucena. So, biyahe pa bito kang manok. Baka makita ni Kulot. Okay. Yung bag ko nilipat ko na masyadong bigat. Nilagyan ko na muna. So, nakakangalay na. Okay. Bye. Ayan. Dito na kami ni Alan sa bungad ng bitukang manok. So, ano na kami, lunch namin, lomi. Light muna. So, baka maninsya namin. Actually, kagabi maninsyan ko nga eh. At least maya hapon, medyo okay na. Napakaganda ko nga rin yung panahon. At least maganda yung panahon. Ayan o. Okay, mamaya naman ulit. Parang nakalimutan. Yan na. Sakto 12 PM, packet na kami ng bitukang manok. Ito ang Quezon Protected Landscape o kilala din sa tawag na Old Zigzag Road o Bitukang Manok. Isang protektadong lugar sa Republika ng Pilipinas na sumasaklaw sa mga munisipalidad ng Pagbilao, Padre Burgos at Katimonan sa lalawigan ng Quezon. Ang parke ay matatagpuan sa hilaga ng pinakamakitid na bahagi ng Luzon sa lalawigan ng Quezon na matatagpuan mga 164 kilometers o 102 miles timog silangan ng Metro Manila.
Nag-stop muna kami saglit para magpalipad ng drone. Ang highest point ng parke na 366 meter o 1,200 feet ay ang bundok Mirador. Sa panahon ng himagsikang Pilipino, ang watawat ng Pilipinas ay itinaas sa bundok na naguhudyat ng pananakop sa rehiyon. Ang mga watawat ng Amerika at Hapon ay itinaas din sa bundok sa panahon ng kanilang kolonisasyon. At noong 1946, na muli itong itinaas ang watawat ng Pilipinas matapos makamit ng bansa ang independensya. Tinawag din na bundok pinagbanderahan, literal na ibig sabihin kung saan itinaas ang watawat. Ang bundok ay madaling maabot sa pamamagitan ng hagdanan na tumatagal ng halos 1 oras upang akyatin. Sa tuktok daw ay matatanaw ang mga kalatig na bundok tulad ng bundok Banahaw, ang mga lalawigang pulo ng Marinduque o Mindoro, at ang mga pangunahing bayan ng Quezon. Ang protektadong tanawin ay madaling maabot sa pamamagitan ng Pan-Philippine Highway, ang pambansang highway na nag-uugnay sa buong bansa na dumaraan sa gitna ng parke. Ang kalsada na dumadaan sa parke ay may isang seksyon ng sigsag. Ito ay isang proyekto ng dating Gobernador Alcala at yumaong dating President Ferdinand Marcos. Bukas lamang ito sa mga magaan na sasakyan gaya ng 2 gulong hanggang 6 na gulong lamang dahil madalas ang mga aksidente dahil sa mga mapanganib na kurba. Ang parke ay unang itinatag bilang isang pambansang parke noong October 25, 1934 sa Proklamasyon No. 740. Ito ay may kabuuang sukat na 535.08 hectares o 1,322.2 acres at tinawag na Quezon National Park. At ito'y pinalaki pa sa 983 hectares o 2,430 acres sa Proklamasyon No. 594 noong August 5, 1940. Matapos ang pagpapatupad ng National Integrated Protected Areas System o NIPAS noong 1992, muli itong inuri bilang isang protektadong tanawin. Ang parke ay muling itinatag bilang Quezon Protected Landscape noong June 2, 2003 sa Proklamasyon No. 394 na may mas maliit na sukat na 938 hectares o 2,320 acres. Sige po. Ingat po. Thank you. Thank you. 12:34 PM na at pababa na kami ng Bitukang Manok.
1:36 PM, papasok na kami ng Gumaca Bypass Road. Ingat lang tayo mga kabakit sa pag-ride. Bigla ang may aksidente na nangyari. Magkasabayan lang kami sa pag-ride. Dapat talaga na nakakondisyon tayo. Sa pagkakarinig ko, nakatulog daw ata yung OBR ng rider. Sana naman ay hindi ganun kalubha ang naging tama ng OBR. To 11 PM, papasok na din kami ng Lopez Bypass Road. (2:34 PM) na, nasa Calawag na kami. Huminto muna kami dito sa Caltex para magpagas at makapagpahinga. Halos 2 hours din kami straight na humataw ni kulot.
3:12 PM, arangkada na kami ulit. Mabuti naman at maganda ang panahon. Time check, 7:38. Dito kami ngayon nilalan sa Naga or dinner. Dinner kami ng above sea level. Tira kami ng pusit. Tapos hanap na lang kami sa Albay ng room na makapagpahinga. Bukas na kami diretso ng Sorsogon. Okay, dinner muna kami. Time check, it's 10:24 PM. Dito na kami sa Daliton Hotel. Dito kami overnight na. Ayan, si Kulot. So, free water, cold, so dehydrated ako. So, sakto. Di coffee, bago matulog. Coffee. So, yun. Okay naman CR. Ayos naman. Mga free na brush, bath soap, then merong namang shampoo. Yan. Okay. So, tomorrow na lang ulit. Bye-bye. Go, good morning. Time check. 9:20. Breakfast na kami ni Alan. Alan. Tapos makapag-check out pa maya. Ano na yun? Slovenia looking to go home with a second stage Okay, win. pababa na rin kami for check out. Ian Vingegaard were joined by the Yates brothers. 4 GC riders in the lead. Okay na kami. Vingegaard opened up the sprint, but it was Pogacar who was fastest. It was still a really good goal considering everything and Okay. something was not right in the last Bye-bye. so yeah, Morning. So check out. Yung 506. Ah, You have your signature, sir? 506 po for checkout. Thank you. Sir, we're just waiting for your room, sir, to be okay. cleared po. Thank you. Opposite naman. Okay, thank you. $12:20 PM, pa-check out na din kami. Daan na din muna kami ng Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Penefrancia. Maraming salamat sa Liton Hotel sa magandang serbisyo at sa very accommodating na mga staff. Nakapag-stay kami kahit walang reservation.
Thank you, sir. "12:52 PM na nang dumating kami dito sa Minor Basilica and National Shrine of Our Lady of Francia. Iwan mo na yung helmet pa? Ang Minoria Basilica at pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Francia, na karaniwang tinatawag na Basilica ng Francia, ay isang basilika minor ng simbahang Katolika na matatagpuan sa labas ng lungsod ng Naga. Kilala rin bilang lungsod ng mga peregrino at reyna ng Kabigulan sa rehiyon ng Kabigulan ng Pilipinas. Dito rin kami nagbisita iglesia nun eh. Stop kami rito. Isa ito sa pinakamalaking lugar ng peregrinasyon ni Maria sa Asia. Ang imahe ng Mahal na Birhen ng Francia ay nakaluklok sa santuaryong ito. Si Reverend Father Eugene Lubingan at ang kasalukuyang rektor ng Basilica na naitalaga noong 2024. Ito ang tanging basilika sa rehiyon ng Kabikulan at sa Archdiocese ng Caceres. Ang konsepto para sa gusali ay nagmula sa yumaong asobispo na si Pedro Paulo Santos y Songco noong 1960. Nagsimula ang konstruksyon noong April 18, 1976, ngunit naantala ng ilang taon dahil sa mga problema sa pagpupondo at hindi natapos hanggang September 1981. Noong May 22, 1982, unang itinalaga ito bilang simbahan ng Nuestra Señora de Peña de Francia. Eksaktong 3 taon ang lumipas, binigyan ng simbahan ng titulo na Basilica Minore ng banal na sede matapos humingi sa ikatlong arsobispo ng Caceres na si Leonardo Z. Legazpi o PDD. Samahin natin sa atin. Sa akin ulit.
Ang Basilica ng Pinafrancia ay naglalaman ng imahe ng mahal na birhen na ginawa noong 1710. Pinag-utos ito ni Miguel de Covarrubias na lumipat sa Pilipinas mula sa Espanya kasama ang kanyang pamilya at naniniwala na tinulungan siya ng mahal na birhen ng maraming beses sa kanyang buhay. Ang imahe na inilagay sa isang maliit na kapilya hanggang sa itinayo ang basilika. Napansin ni Arsobispo Pedro P. Santos na tumataas ang mga deboto at peregrino sa paglipas ng mga taon. Noong 1960, panaginip niya na magtayo ng isang basilika upang parangalan ang mahal na birhen. Di nagtagal sa pamamagitan ng pagmemeditasyon ng Arsobispo Emerito Teopisto P. Alberto Didi at ng samahan ng mahal na birhen ng Pinafrancia, nagdonasyon sina Ginoo at Ginang Macario Mariano ng isang lupang may 3 hektarya sa Barrio Balatas. Sinimulan ni Obispo Concordio Sarte ang paghahanda para sa konstruksyon, kasama ang seremonya ng pagbabasbas at paglalayong panulok na bato o cornerstone na ginanap sa linggo ng pagkabuhay, April 18, 1976. Kasama ang mga dignataryo ng simbahang Katolika sa Pilipinas na pinamumunuan ni Cardinal Jaime Sin, ang Arsobispo ng Maynila, pati na rin ang mga kilalang mga taga-Bicol na taga-suporta. Ha? Oo, sige. Okay pa ako. Oh. "1:30 PM na, palis na kami ng Shrine of Our Lady of Pinafrancia. Palis na siya eh. Mag-aabang siya ng oras yan. Kasi sa ano na, isang biyahe lang sa Cubao. Dapat maasa siya ng 4 o'clock. Pagdating tayo ng umaga ito. Time check, 3:35. Dito kami sa Diggs Guarantee. Ngayon pala kayo magla-lunch na alam. So from Naga, almost 2 hours sa bigahe namin punta rito. Then magpa-bypass Sorsogon, Kamalig bypass. 5:02 PM, palis na kami ng Biggs dito sa Kamalig pa din. Kumakain kami nang bumagsak ang malakas na ulan, kaya nagpatilang muna kami bago umalis dito.
5:25 PM, nag-right turn ako dito sa Daraga Diversion Road. Nagkahiwalay kami ni Kulot. Tinatry ko siya tawagan at pilit ko siya hinahabol sa pagkakala ko na dito din siya dumaan. Palabas na din ako ng Daraga Diversion Road. Tawagan ko ulit si Kulot para malaman yung location niya. May kakanan kasi, nasa doon ako sa likuran mo. Tapos mayroong kakanan, parang bypass. Doon ba kasi dinadaanan ng bus eh. Tapos pinabisyon na kita, wala. Tapos dinadaanan kita. Tapos huminto ako, tinatawagan kita. Eh wala, tapos binapon kita. Tapos biglang may tinuro siya ng map, may kakanan, akala ko kumanan ka ron. Tapos tinitignan ko. Tapos babalik sana ako. Sabi nung may nagtitignan ron, sabi, saan ka patutugon? Sabi ko po, yan, sabi niya, yan, kakaliwa ka. Parang bypass siya. Parang bypass. Gano. Kaya natawagan kita, tatanong ko kung nakadaan ka na rito. Doon yung nadaan ng bus. Doon ka nakapasok sa ako. Dito ang Daraga na bayan. Oo, ikaliwa, Daraga. Bypass yung ano, sabi ko, pangla, ang haba na ito, magdidiling na, titignan ko. Isang oras pa. Sabi ko, pangla, puta na parang didiling. Nilagay ko pa pala kaya na. Nilagay mo sa diba? Hindi, nilagay ko sa ano, sa Museo. Ano pa? 49 kilometers. 49? Oo. Sa Museo pa yung yun ha. Pero ate sa Museo, sa Asoso malapit na, diba? Ilang minutes na lang. Diba? Eh siguro di naman ano yan, ito lang. Ma-easy kaya.
kabakit. Hindi na din ako nakapag-video dahil inabutan na kami ng malakas na ulan going to Sorsogon. Mga 7 PM na din kami nakarating ng Gubat, Sorsogon. Sana abangan nyo ang part 2 ng road trip namin ito. Bye bye and ride safe mga kabakit.